Si Mara ay laging kasama sa grupo ng tatlong matatalik niyang kaibigan. Sina Denise, Carlo at Jomar. College student silang lahat. Mahilig sa thrill at walang takot na sumusubok ng mga kakaiba. Tuwing may urban legend o haunted place na napapabalitaan, siguradong sila ang nauunang magpunta. Isang gabi, matapos ang inuman sa dorm, may nagdala ng lumang spirit of the glass. Si Denise ang pinaka-curious sa kanilang lahat. Nagmungkahi ito na subukan nila yon. "Oh, try natin to mga tol. Malay nyo totoo," sabi niya. Sa simula puro tawa lang at kantsawan. Pero nang gumalaw ang baso, biglang tumahimik ang lahat. "Sino ka?" tanong ni Carlo. Pinipigilan ng kilabot. Gumalaw naman ang baso. Dahan-dahan patungo sa mga titik na ito. K-A-M-A-T-A-Y-A-N. "Kamatayan," bulong ni Mara. Nanginginig. Hindi niya alam kung biro lang ng isa sa kanila o talagang may espiritong nakikipag-usap. Pinipilit nilang tawanan ang nangyari, ngunit sa loob nila, kumakabog ang kanilang mga dibdib. Nang matapos na ang laro, basta na lang nilang iniwan ang baso at pangboard. Walang nagpasalamat, walang nagpaalam, taliwas sa payo ng mga matatanda. At doon nagsimula ang bangungot. Kinabukasan, si Carlo ang unang nakaranas ng kakaiba. Nakita siya ni Mara sa klase na parang tulala. Sabi nitong may mga babaeng nakaitim daw siyang nakikita, lalo na kapag siya'y natutulog. Nakapwesto ito sa gilid ng kanyang kama buong gabi. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. At makalipas ang 2 araw, natagpuan siyang patay, nakabigti sa kanyang kwarto. Ang mga pulis ay nagdeklarang suicide ito. Ngunit alam ng grupo na may mas malalim na dahilan. Lalong nagpanik si Denise at Jomar. Ngunit pilit nilang ikinubli ang takot. Si Mara lang ang nanahimik. Pilit iniisip kung konektado ba ang lahat sa kanilang mga pinaggagawa. Pagkalipas ng 1 linggo, si Denise naman ang biktima. Habang pauwi galing sa campus, tumawid siya sa pedestrian lane. Nakita siya ni Mara mula sa malayo. Sa gitna ng daan, parang may bumulong kay Denise. Bigla siyang tumigil at isang rumaragasang truck ang bumangga sa kanya. Ang katawan ni Denise ay binalot ng dugo at bago ito isakay sa ambulansya, sumumpa si Mara na nakita niyang nakangiti si Denise bago siya tuluyang nalagutan ang hininga. Parang kusang tinanggap ang kapalaran. Naiwan si Mara at Jomar. Pareho silang hindi makatulog. Lagi nilang nararamdaman ang presensya ng hindi nakikitang nilalang. Minsan, sabay nilang naririnig ang baso na gumugulong mag-isa sa sahig, kahit hindi naman nila ito nilalaro. Si Jomar na dati pinakamatapang sa grupo ay nagsimulang mabaliw. Lagi niyang dinodrawing sa notebook ang salitang kamatayan. Paulit-ulit niya itong ginagawa hanggang mapuno ang buong pahina. Isang araw, hindi na siya nakauwi. Nakita na lang ang kanyang katawan sa ilog. Wala ng buhay. Naiwan si Mara, nag-iisa. Ang takot niya ay naging baliw ng pagkakahumaling. Hindi na siya lumalabas ng dorm. Nakaupo na lang siya sa harap ng board at ng baso.
paulit-ulit na sumasagot sa mga tanong na hindi nakikita. "Bakit kami?" tanong niya sa baso. Lumuluha siya at nanginginig. Gumalaw ang baso ng dahan-dahan. Ang sabi nito, "Kayo ang pumili nito." Nang gabing iyon, nakatulog siya sa tabi ng board. Nagising siya nang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang braso. Pagmulat niya, nakita niya ang tatlong kaibigan, si Carlo, Denise at Jomar, nakaupo sa kanyang tabi. Mga bangkay na nakangiti, mga matay na mumuti at wala ng buhay. "Sumama ka na, Mara," bulong nila sabay-sabay. Boses na parang dumadagundong mula sa ilalim ng lupa. Tumakbo siya palabas ng dorm, umiiyak, sumisigaw. Ngunit saan naman siya pupunta? Nakikita niya silang nakasunod sa banyo, sa silid-aralan, sa mga salamin, kahit sa cellphone nakikita niya. Dumating ang gabi ng kanyang pagbagsak. Nakaupo siya sa gitna ng kwarto. Nakapaligid ang board, baso at mga litrato nilang apat. Wala na siyang pakialam sa realidad. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi ako papatayin, hindi ako papatayin, hindi ako papatayin." Ngunit ang baso gumagalaw mag-isa. Ang sabi nito, "Hindi ka na mabubuhay." Natawa lamang si Mara, isang tawang baliw na umaalingaw sa buong dormitoryo. Nang matagpuan siya ng mga kaklase kinaumagahan, nakaupo siya sa sahig, nakanganga at inuusal ang salitang, "Kamatayan, kamatayan, kamatayan." Walang nakakaalam kung bakit siya nabaliw. Ngunit sa baryo ng mga estudyanteng yon, kumalat ang mga bulong-bulungan. Huwag kailanman maglaro ng Spirit of the Glass, sapagkat hindi lahat ng espiritu ay pumapayag na tawagin. At kapag nakialam ka, may mga kabayaran. Si Mara ay buhay. Oo, pero mas nakakatakot kaysa sa mga namatay, sapagkat ang hatol sa kanya ay habang buhay na pagkakabilanggo sa sarili niyang isipan.